may mga coconut trust. Ito po dati niyugan din. Dati tiniyugan. Na may counterpart naman, may equity ang Farmers Cooperative. Malugod na pagbati po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, dating bukal, Claro talaga. Sa panahon pa rin po ng aking panunungkulan, naranasan ko ang mapaharap sa iba't ibang mga suliraning pangkapaligiran at pangkabuhayan na kailangan kong balikatin upang maihanap ng solusyon alang-alang sa mga mamamayang aking pinaglilingkuran. Sa tulong ng aking mga kasamahan sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon at sa suporta ng ilang mga pinunong lokal na tulad ni Mulanay Mayor Tito Ujeda, ang mga nasabing suliranin ay aming pinagtulungang ihanap ng katugunan sa abot ng aming kapangyarihan. Ilan po sa mga ito ay nabigyang pansin din ng mga pahayagan tulad ng mga sumusunod. Makikita po natin sa mga clippings na ito ng iba't ibang mga pahayagan na mismo ang ating pamahalaang nasyonal ay natawag ang pansin tungkol sa mga suliraning aking binabanggit. Marami pong samahan, hindi lamang ang mga sangay ng pamahalaan, ang nagtulong-tulong upang mailagay sa maayos ang kapaligiran ng ating mga pamayanan. Ilan po sa mga samahang yan ay ang Kaakbay Quezon at Tanggol Kalikasan. Nariyan din po at nakasama natin ang ilang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Gayon din ang mga pamahalaan lokal ng bayan ng Lukban, bayan ng Sariaya at lungsod ng Lucena. Ito pong lathalain na inyong nakita ay may kaugnayan sa pagkasira noon o yung mga landslide na naganap sa ating bundok Banahaw. Ito pong mga landslide na ito ay hindi namin ipinagwalang bahala sapagkat naisip po namin ng mga samahang aking binanggit na kinakailangang kumilos ang lahat upang ito'y masansala, upang ang mga landslide na ito ay mapigil, upang ang ating bundok Banahaw ay hindi tuloy-tuloy na masira. Marami po ang mga isinagawang hakbang tulad halimbawa ng reforestation, umuling pagtatanim ng mga punong kahoy sa ating bundok Banahaw. Ito pong bagay na ito ay sinakatuparan ng mga mamamayan ng bayan ng Lukban, mga mag-aaral ng Southern Luzon Polytechnic Colleges na ngayon ay Southern Luzon State University. Kasama rin po dito ang mga kasundaluhan ng Southern Luzon Command. Hindi rin po nawala rito ang Kaakbay Quezon at Tanggol Kalikasan, pati na ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at gayon din ang mga concerned citizen ng bayan ng Lukban. Ang atin pong mga ipinakikita sa inyong mga sipi sa pahayagan ay minarapat naming muling ipakita sa inyo upang ipalaala sa inyo na ang pagtutulong-tulong upang ang bundok Banahaw ay hindi masira. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit mula, sabi nga, sa isang pananahimik na katatayuan ang inyong kaibigan, dating bukal, Claro talaga, ay muling makikiusap, mangangalampag sa mga kinauukulan at magsasabing tayo'y muling magkaisa, tayo'y muling gumawa ng mga hakbang upang ang pinagkukunan natin ng tubig inumin at tubig pansakahan ay tuloy-tuloy nating pakinabangan. Ipinaalaala ko pong muli sa inyo na ang bundok Banahaw ang pinanggagalingan ng tubig inumin at tubig pansakahan ng mahigit na kalahati ng populasyon ng lalawigan ng Quezon. Kaya't kung ito po ay masisira, kung hindi po mareremedyohan, ang sa ngayon ay muling nagaganap na landslide, baka po tayo magising isang umaga na ang ating kapaligiran ay hinuguhuan na uli ng tubig na nanggagaling sa bundok Banahaw. Makikita po ninyo ngayon sa larawan na ipinalabas sa iba't ibang himpilan ng telebisyon sa ating kapuluan ang dinanas na paghihirap ng ating mga kababayan
kaugnay sa mga pagbahang naganap sa Metro Manila, sa lalawigan ng Bulacan, sa lalawigan ng Pampanga at marami pang iba. Pasalamat po tayo at ang mga kaganapang ito ay hindi natin dinaranas sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagtutulong-tulong ng ating mga mamamayan noong mga nakaraang panahon. At muli po aking pinasasalamatan ang mga personalidad na aming nakatulong sa bagay na ito. Katulad po halimbawa ng ating pinagpipitaganang Father Raul Enriquez. Nariyan din po ang ating kaibigang at ngayon ay kasalukuyang Director ng BIFAR, Attorney Asis Perez. Nariyan din po ang ating kasamang Pastor Noel Suministrado. Gayon din po ang ating Mayor Tito Ojeda ng Mulanay. Nariyan din po ang ating mga kasamahan, sina Ginoon J. Lim, Glenn Forbes at ang mga kababaihan man noong panahon yon sa pangunguna ni Attorney Sheila De Leon ng ating kasamang Janet Buelo. Sila po ay kasama namin na nagtaglay ng mga plakad sa mga lansangan upang pigiling ang sanay binabalak noong pagsasagawa ng lansangan dyan sa ating bundok Banahaw. Kung ito po'y natuloy mga kababayan, isin po sanay ang inyong nakikitang sinapit ng Metro Manila at iba't ibang lalawigan sa ating kapuluan ay sinasapit na rin ngayon sa ating lungsod ng Lucena, bayan ng Lukban, Tayabas, Sariaya, Pagbilao at iba pa na nasa sa paanan ng bundok Banahaw. Ito pong mga taong ito, kasama ang inyong kaibigan dating bukal klaro talaga na siyang author nung pong tinatawag nating pagsalungat sa panukala na paglalagay ng nasabing lansangan ay muling haharap sa inyo at maaring muling maghangad ng tungkulin upang may pagpatuloy ang pagsasaayos, ang muling rehabilitasyon, ang muling reforestation ng ating bundok Banahaw na pinanggagalingan ng ating tubig inumin at ng ating tubig pansakahan. Muli po, ako'y dudulog sa inyo. Muli po, aking tatawagan ang inyong mga kasamahan Padre Raul Enriquez, Pastor Noel Suministrado, Attorney Asis Perez, Mayor Tito Ojeda, kasamang J. Lim at marami pang iba upang muli ay kalampagin ang mga kinakailangang kalampagin, upang muling matamnan, upang matapalan ang sa ngayon ay lumalawak na landslide na nagaganap sa ating bundok Banahaw. Tayo man po mga kababayan ay kinakailangan ding tumulong, makiisa upang tayo magtagumpay alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak. Maraming salamat po.